You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. Alright, pwede bang palakpakan si Lord for bringing us in this place this afternoon? Can I just invite everyone to stand up as we read the word of the Lord? Yung ating pong babasahin is found in, as usual, the book of Romans. Yan. Particularly chapter 15, and we'll be reading the first 16 verses of the book of Romans chapter 15. I'll give you a few seconds to turn over there. Nasa New Testament po yan. So if you're ready, let's read Romans chapter 15 from verse 1 through 16. It says, "We who are strong have an obligation to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Let each of us please his neighbor for his good, to build him up. For Christ did not please himself, but as it is written, the reproaches of those who reproach you fell on me. For whatever was written in the former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the Scriptures we might have hope. May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accord with Jesus Christ, that together you may with one voice glorify God and Father of our Lord Jesus Christ. Therefore, welcome one another as Christ has welcomed you for the glory of God. For I tell you that Christ became a servant to the circumcised to show God's truthfulness, in order to confirm the promises given to the patriarchs, and in order that the Gentiles might glorify God for his mercy, as it is written, therefore I will praise you among the Gentiles and sing to your name. And again it is said, rejoice, O Gentiles, with his people. And again, praise the Lord, all you Gentiles, and let all the peoples extol him. And again, Isaiah says, the root of Jesse will come, even he who arises to rule the Gentiles. In him will the Gentiles hope. May the God of hope fill you with all joy, peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. I myself am satisfied about you, my brothers, that you yourselves are full of goodness, filled with all knowledge, and able to instruct one another. But on some points I have written to you very boldly by way of reminder, because of the grace given to me." And finally in verse 16, "To be a minister of Christ Jesus to the Gentiles in the priestly service of the gospel of God, so that the offering of the Gentiles may be acceptable, sanctified by the Holy Spirit." This is the word of God for the people of God. May God bless his word. Sige po, pwede na po tayong umupo. Now, as I was preparing for this sermon, hindi ko po naiwasan na maapektuhan in such a way na habang nagbabasa po ako at nag-aaral po ako, ay naisip ko po na mag-prepare po ng isang monologue, spoken word. And therefore, what I want you to do now is just to listen to what I have prepared as a spoken word. Damahin niyo po ang mga salita na akin pong bibigkasin, because a monologue or a spoken word is best absorbed by listening to it. So, ito po. Marami sa atin, madaling araw nagising pa. Hindi dahil sa kape, kundi sa bigat ng iniisip. Sa tanong na paulit-ulit, paano na kaya bukas? Sa gobyerno, mukha na lang ang nakikita, mga apelyidong paulit-ulit, parang pamanang posisyon, ama, anak, kapatid, asawa, wala nang bago. Wala nang bago. Wala na bang pag-asa o puro na lang bang trapo ang nasa eksena? Sa paligid, sunod-sunod ang sakuna, sunog, lindol, bulkan at baha. Kalikasa'y sumisigaw, tayo'y bingi, bulag, walang awa. Tahimik sa gitna ng sigwa, nakalimutan na ba ang planeta? Sa mundo, gera, tensyon, kaguluhan, Israel, gitnang silangan, putok ng kaguluhan, habang ang Kristiyano ay naglalakad tutok ng baril, nakalantad, pinapatahimik, dinidilim. Ngunit hanggang kailan ang katahimikan? Hanggang kailan ang pagkabingi sa daing ng katarungan? At dito sa atin, presyo ng bigas,
Bumababa ba? Gasolina, ginto na yata, kuryente, binabayaran. Pati init ng araw, sahod, parang spaghetti, pababa ng pababa, habang ang presyo ng bilihin pataas ng pataas. Pag-asa, sinasabi nilang magtiwala lang. Pero hanggang kailan? Kung ang buhay ay parang kawalan, hanggang kailan tayo aasa? Sa mga pangakong walang katuparan, hanggang kailan tayo maghahanap ng ilaw? Sa bundong nawawalan na ng tanglaw, kapag ang lahat ng pundasyon ay gumuho na. Sistema, ekonomiya, kalikasan, kapwa-tao. Kapag pati panalangin para na lang alingaw-ngaw at ang katahimikan mas maingay pa sa sigaw. Bakit ganito ang nangyayari? Bakit tila wala ng pag-asa? Sabi nga niya na, bakit nga ba? Bakit nga ba? Ikaw ang magsabi. You tell me. Nasaan ang pag-asa? Thank you, Coach Judith. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Again, it is my hope na naramdaman po natin yung tensyon doon sa ating pong narinig dahil may kinalaman po yan sa ating pong pag-uusapan sa hapong ito. As we land this series, 5 linggo po natin pinag-usapan ang pag-asa. Pag-asa. So mukha bang may pag-asa na tumataas ba yung pag-asa ng katabi mo? Mukhang hindi yata, after yung narinig natin. Now, sa akin pong pananaliksik, doon sa social weather stations, hindi po ito tungkol sa klima, tungkol po ito sa sosyedad natin, Sinasabi daw po, ngayong taon, 2025, ay winelcome po ng mga Pilipino ang 2025 na mas mababa ang kanila pong pag-asa. Minus 6% po, bumagsak po ang kanilang hopefulness. At hindi lang po yon, sabi rin po dito sa social weather station, tumaas ba 10% daw yung fear rating increase. In other words, ito pong 2021 at 2025 ay hindi po sinalubong ng mga Pilipino ng mataas ang pag-asa. In fact, bumababa yata during the past 2-3 years. Pero hindi po siguro natin sila masisi kasi siguro nakikita natin sa paligid-ligid natin at hindi lang po dito sa Pilipinas kundi pati sa buong mundo. Halimbawa na lang po, yung local elections. How many of you, sige, show of hands, how many of you are satisfied with the results? Walang nagtaas ng kamay. Hindi po ako nagtataka. Marahil yung mga hindi satisfied, kaya hindi kayo nagtaas ng kamay, ay baka hindi nanalo yung binoto ninyo. Pero, yung iba, sinasabi nila, no to political dynasties. Pero bakit nandiyan pa rin yung mga political dynasties? Di po ba? Pare-parehas na lang yung mga muka. And therefore, siguro, kaya nawawala na rin ng tiwala sa sistema ang karamihan po sa atin. Not only that, kung titignan po natin yung mundo, sari-sari pong trahedya ang nangyayari sa kalikasan. Halimbawa na lang po, yung nangyari sa California, yung pong napakalaki sunog, ilang araw o ilang linggo. Hindi lang yata linggo, buwan nila. Bago nila napatay yun. Hindi lang yon, yung lindol sa Thailand at sari-sari pong mga dilubyo ang nangyayari sa China, massive flooding ang nangyayari, tapos mayroong pagputok ng bulkan last year, yung sumabog ng bulkan sa Spain. And not only that, sa Israel, at saka sa Middle East, yung pong tension, kung sinusubaybayan niyo po, yung tension between the Muslim countries against Israel, ay tumataas po yan, and therefore, kung kayo po ay nagmamatsyag dito at sumusubaybay, ako, iisipin ko, malapit na siguro dumating si Lord. Dahil sa tension niya. Not only that, if you are monitoring yung persecution ng mga Kristiyano, lalong-lalo na po doon sa mga bansa, kung saan hindi malayang napoproclaim yung gospel, o kaya hindi malayang nakakapag-worship ang sari-sari pong mga religion, ay unti-unti po, pinapatay po mga Kristiyano, pinupugutan ng ulo, kinikidnap yung mga missionaries, yung mga
mga pastors, no, pinapatay. At sabi nga, no, persecution of Christians up 75% in the past 2 years. Nakakatakot po. Nakakatakot mag-mission, pero hindi po para ma-discourage yung ating pong missions. Talagang ito po siguro ang magsisilbi, no, na para mas lalong magliyab yung apoy sa atin para i-reach yung nations na yan. Pero wag na po tayong lumayo. Tignan na lang po natin dito sa atin. Yung mga presyo po ng bilihin ay tumataas, gasolina, lahat po tumataas na, no? Except yung sahod. Yung sahod hindi maka-keep up doon sa pagtaas ng bilihin. And hindi po ako magtataka kung marami po sa atin ang nadi-discourage, nawawalan ng pag-asa. Hindi lamang po ito sa mga taong hindi nakakilala sa Panginoon, kundi ako napansin ko rin, kahit sa mga kasama natin, no, mga taong, mga born-again Christians or nakakilala po sa Panginoon, minsan dati sobrang on fire sa discipleship, pero unti-unti nang napapagod. O kaya very on fire sa ministry, nagbo-volunteer, pero ngayon, hindi mo na makita sa simbahan. Dahil po yan sa kawalang kaya ng pag-asa. Pero tignan mo uli yung katabi mo, mukha bang walang pag-asa yan? Hindi naman, di halata, di ba? Kasi Kristiyano yan, baka magaling lang magdala. O kaya, ako naiisip ko, baka naman namamanhid na tayo doon sa kawalan ng pag-asa at tinatanggap na lang po natin yung ganitong kalakaran. Parang wala na rin tayong magagawa, so let's just roll over and die. And hindi ko po kayo masisi kung kahit tayo pong mga Kristiyano, ganyan po yung nararamdaman. And therefore, ang katanungan, nasaan na nga ba ang pag-asa? Pambihira, no? Kasi ilaland natin to series na to, pero parang napaka-negative nung landing po natin. Pero just bear with me, meron pong punto ang lahat ng ating pong pag-uusapan. Now, I'll be speaking as a parent, no? Napansin ko po bilang sa mga nakakausap kong mga magulang, sino po yung mga magulang dito? Meron po ba yan? No? Dami po natin mga magulang, no? I'm going to speak from experience kasi napansin ko po sa ating pong mga magulang, parang panay po ang puna natin sa mga nangyayari sa paligid. Lagi tayo nag-aalala. Lagi tayo nagwo-worry. At kaya ko po nasasabi yan na sa mga generation ng mga parents nowadays ay dahil nako-compare ko po yan sa henerasyon ng aking mga magulang. Natatandaan ko po, nung ako po'y maliit, ni minsan hindi ko po narinig ang aking mga magulang, yung aking nanay, ang aking tatay. Hindi naman po kami mayaman, pero ni minsan hindi ko po narinig na nag-aalala sila para sa kinabukasan, sa future. Meron po kaming mga problema, meron silang mga problema, pero never ko sila pong narinig ng mga sinasabi nilang pag-aalala tulad ng mga magulang ngayon. Ako po, wala na pong mga anak na maliliit, no? Lahat po sila, nagsipaglakihan na, may kanya-kanyang buhay na po sila, pero meron po akong isang apo. In fact, magsa-celebrate po ang aking apo ng kanyang first birthday at isasagawa po namin ang kanyang child dedication sa katapusan po. No? But anyhow, no? Kaya po ako nag-aalala para po sa aking apo ay dahil mahalaga po sa akin ang kanyang kinabukasan. Pero ang medyo weird na naiisip ko, no, pag kino-compare ko po yung pag-aalala ng mga magulang ngayon at kung ikaw ay anak, at narinig mo yung nanay mo, no, ang daming litanya tungkol sa'yo na parang tinatrato kang napakaliit mo pa o baby. In fact, narinig ko po yung aming bunso, although 25 years old na yata si Gabi, no? Minsan sabi niya, yung mga magulang ko, napapraning na naman. Napapraning na naman. But anyway, napaka-weird po, no? Na naalala ko, nung maliliit pa yung mga anak ko, ang medyo weird sa akin ay sasabihan ko sila, anak, napaka-scary ng mundo, no? Napakadilim, ang dami nangyayari. Tapos sasabihan ko sila, okay, good night. Naalala ko po, no, yung meron po akong isang daughter, no? Meron po ako isang anak na babae, hindi niyo po siya nakikita dahil nasa abroad po siya nakatira. Pero naalala ko, nung siya po ay maliit, takot po sa dilim yun. Kaya pag oras na ng tulugan, ang lagi kong ginagawa,
sasabihin ko sa kanya, anak, nandyan yung nightlight, tuturo ko sa kanya, ipo-focus ko siya dun sa nightlight, hindi yan pinapatay at hindi yan papatayin buong hating gabi hanggang magising ka kinabukasan. Not only that, titingin ako sa ilalim ng kama, tapos titingin ako dun sa closet, tapos sasabihin ko sa kanya, walang monster ha. Pero ang pinaka-importante sa lahat, sasabihin ko sa kanya, huwag kang matakot anak, walang monster, pero nandyan lang kami sa kabilang kwarto. Pero bagamat ganun po yung aking encouragement at pagpapayo o isa sa kanya na para siya hindi matakot, hindi pa rin makatulog yun. Kaya pag narinig ko yung anak ko, hinuhuni niya yung sarili niya hanggang makatulog. Kakanta na yun, kung ano yung kinakanta hanggang makatulog na lang po. But anyway, nasan nga ba ang pag-asa? Especially nowadays. Nasaan na kaya ang pag-asang yan? At yan po yung ating sasagutin. Pero sa kabila po niyan, posible po ba na kakaiba yung ating nararanasan ngayon sa ating mundo, sa ating society? Kakaiba during the time of Jesus? Hindi po kakaiba. Dahil po kung babalik po tayo sa panahon po ni Jesus, yung pong kanyang mga followers, talagang punong-puno ng pag-asa. Iniwan po nila yung kanilang mga pamilya, yung kanilang mga trabaho, pinagkakakitaan para sumunod kay Jesus. Dahil po ang pag-asa nila at paniwala po nila na si Jesus ang susunod na maghahari sa Israel. Kaso sila po ay nadismaya dahil yung kanilang expectation ay kakaiba po doon sa nangyari dahil si Jesus ay pinako sa krus, namatay. Pero bagamat ganun po nangyari, hindi po siya nanatiling patay. In fact, hindi po napawi o hindi po nawala ang pag-asa ng mga early Christians during the time of Jesus. So ano po kaya yung sikreto nila? In fact, itong mga early Christians na to, nung nagkaroon po ng early church, nakaranas din po sila ng tagutom, famine, persecution. Nakaranas po sila ng matinding pagsubok at hindi lang po sila pinupugutan ng ulo, kundi pinapakain pa sa leon. Yung pong mga propeta tulad ni Isaiah, nilagari po yan sa gitna. Matindi pa sa pinugutan ng ulo. So again, hindi po kakaiba marahil yung ating pong nararamdaman ngayon sa mga sinapit po ng mga early Christians. And therefore, yung ating pong pag-uusapan ngayon ay may kinalaman po sa pag-asa. And ito po yung challenge ko po sa atin. Itong katanungan na to, what if, yung pinagdaraanan mo, what if the chaos and hardship you're going through as a Christian, mukha namang Kristiyano rin yung katabi mo, aren't threats to your hope, hindi daw banta sa ating pag-asa. Yung pinagdadaanan mo, hindi yan banta sa pag-asa mo, pero it is the very area na nilagay ka ni God. And not only that, hindi yan aksidente, kundi dinesign mismo ni God at nilagay ka mismo dyan para pagdaanan mo yan, not to destroy your faith, not to discourage you, or not to take away your faith, kundi i-refine ka, i-refine or pausbungin ang iyong pananampalataya. And not only that, para gawin kang display. Na makita ka, hindi lang ikaw, individual, kundi tayo pong lahat as a church, as a community, para magsilbi po tayo liwanag sa kadiliman. Because whether you are conscious about it or not, talagang napakadilim po ng mundo. Punong-puno po ng korupsyon, karahasan, patayan at kamatayan. So what if, again, what if yung ating pong pinagdadaanan ay dinisenyo mismo ng Diyos at inilagay po tayo dyan para magsilbing liwanag tayo. And therefore, hindi po ito banta sa ating pag-asa o para ma-discourage tayo, kundi mas tumaas pa ang ating pag-asa at nire-refine niya. So again, our topic is filled with hope. Sabi mo sa katabi mo, filled with hope. Yan, mukha bang filled with hope? Yan, basically, sasagutin po natin yan at makikita po natin yung sagot dito sa Romans chapter 15 through the first 16 verses na binasa po natin. So basically, ito po yung sasagutin natin. How are we being filled with hope in spite of the chaos? How are we being filled with hope in spite of the chaos? So let's
let's see, no, three things na makikita po natin dito sa mga verses na to. Tatlong bagay po kung paano po tayo pinupuno ng pag-asa. No? Kung ang karamihan po ay nawawala ng pag-asa, paano po tayo ay pinupuno ng pag-asa upang magsilbi po tayo as a church community na maging liwanag sa kadiliman. Una po dyan, hope grows. Pangalawa, hope shines. And finally, makikita po natin dyan, hope overflows. So pag-usapan po natin yung una, hope grows through shared love. Hinighlight ko po yung shared love. Ganyan po, umuusbong ang pananampalataya o ang ating pong pag-asa. No? Sabi po doon sa first two verses, we who are strong have an obligation. So tignan mo yung katabi mo, mukha bang strong in faith yan? Mukhang hindi, pastor. Mukhang mas strong pa ako. Then, ikaw yung sinasabi ni Apostol Pablo rito. Ikaw na mas malakas sa pananampalataya, meron ka obligasyon sa iyong kapatid. And therefore, hindi po tayo standalone Christian o kaya kanya-kanya po tayo rito. Hindi po. Tayo po ay mas matibay if we stand in unity at tayo po ay nagpapakalakasan. Kung nakikita mo, no, yung shared love dito umuusbong yung pag-asa, and we share love by being an encouragement sa ating pong kapatid na mas mahina sa pananampalataya, to bear with their failings of the weak, and not to please ourselves, sabi, let each of us please his neighbor for his good, to build him up. So yun po yung una nating obligasyon. Sinabi rito, obligation sa ating kapatid. Why? Dahil it is Christ-like. Christ-like, because in verse 3, yan po yung sinabi ni Apostol Pablo. He says, for Christ did not please himself, but as it is written, the reproaches of those who reproach you fell on me. In other words, si Kristo po ay ating pong example kung bakit po natin pwedeng gawin at inoobliga po tayo ni Apostol Pablo na magsilbi po tayong kalakasan sa ating mas mahinang kapatid because it emulates what Christ did. In fact, si Christ, bilang Diyos, no, ay tinanggal niya ang kanyang pagka-Diyos at bumaba siya rito, not to be served, but to serve. And not only that, He came as a ransom for many. At namatay po siya para sa atin. And therefore, when we bear the burdens of our weaker brother or sister, it is also emulating or being Christ-like. So yan po yung sinasabi ni Apostle Pablo rito na musbong po, no, nag-grow yung hope when we share love for one another. And it's not about convenience. In fact, si Kristo mismo, ang example dito, siya ang nagsilbing template po natin na para tularan. Dahil hindi po pinili ni Kristo ang kombinyente. Nagpunta po siya rito and He chose the cross. He died for all of us. He came to serve, not to be served. So it's not about convenience, but the cross. And in verse 4 to 6, it says, and through endurance and the encouragement of Scriptures, we might have hope. In other words, ang sinasabi po ni Apostol Pablo rito, yung salita po ng Panginoon, Scriptures, ito po yung nagsisilbi na ating pong kalakasan para po tayo tumagal at makatiis o pagtiisan ng lahat ng pinagdaraanan natin. Not only that, sabi niya that together you may be with one voice glorify God and the Father of our Lord Jesus Christ. In other words, sabi niya, hindi kayo kanya-kanya, kundi you grow together and you are stronger together as a community. In fact, para maging united po tayo, hindi po yan tungkol sa uniformity, kundi tungkol yan sa unity. Magkaiba po yung uniformity. Pag sinabi po natin uniformity, pare-parehas tayo. So, pag sinabi po natin ganyan, yung kamukha ko lang ng mga strengths and weaknesses, yun lang yung acceptable sa akin. Hindi po. Unity means na we recognize na magkakaiba po tayo. Iba-iba po tayo ng kagustuhan. Meron tayong mga strengths and weaknesses, pero nire-respeto po natin kahit yung mga kahinaan natin. At dahil po doon, mas nagiging united po tayo. In fact, it's about harmony, no? Living in harmony as a church community. At ang gasolina po, o ang fuel po ng harmony is humility, pagpapakumbaba. Sabi nga po ng isang pastor preaching on the same, no? Unity, not uniformity. And this is what he says, harmony happens when people humbly recognize each other's differences and choose to love one another genuinely.
Alam po nila na merong pagkakaiba tayo, no? Meron tayong mga good and bad traits. Pero nagmamahalan pa rin po tayo. Pero meron din pong pagmamahal na hypocritical, no? Magpapakita ka ng pagmamahal, pero yung pala, inis na inis ka doon sa kapatid mo. Pero hindi po yan ang sinasabi. The reason why nakapagpapakita po tayo ng genuine love for our brother and sister despite his or her weakness, despite of the differences na meron po tayo, ay dahil po sa pagpapakumbaba. Sabi niya, humility allows us to listen, respect, and accept without insisting on sameness. Shared love is the bond that keeps this diversity connected. Alam po natin ang ating mga differences and yet we accept with love and genuine love para po sa isa't isa. And therefore, when there's unity, doon po umuusbong ang pag-asa. So, ang naisip ko po dyan, alam niyo po ba yung kawayan, no? Yung kawayan po, napakatibay po niyan no? Na nagbe-bend lang yan, lalong-lalo na pag malakas yung hangin. Pero minsan, makakakita ka ng isang kawayan na bali. Bakit po? Kasi nag-iisa yun Pero wala kang makikitang kawayan na bali pag sila po ay magkakasama. And therefore, it's the same for us, no? As a church community, mas matibay tayo kung tayo po ay nagsusuportahan, nagmamahalan, nag-e-encourage sa isa't isa, at yun po ay dahil nagpapakita po ng Christ-likeness. Ginagaya po natin ang ating Panginoon. So nakita po natin, no? That hope grows. At pangalawa po, hope shines. How does hope shine? Hope shine through God's faithful promises. Hope shines through God's faithful promises. In Romans chapter 8, at saka yung first part po, verse 8, at saka first part po ng verse 9, sabi, Christ became a servant to the circumcised to show God's truthfulness in order to confirm the promises given to the patriarchs, and in order that the Gentiles might glorify God for His mercy. Yung pong tinatawag na circumcised dyan, yan po yung mga Hudyo, no? Pero para lalo po natin maintindihan, ano ba sinasabi ni Apostol Pablo dyan, no? Sabi po niya sa Tagalog na dumating si Kristo bilang servant ng mga Hudyo. So yun yung mga circumcised, bilang servant para maglingkod sa mga Hudyo, para ipakita niya na tapat ang Diyos na tumutupad sa kanyang pangako. So in other words, ang sinasabi po ni Apostol Pablo rito, si Kristo ay dumating dito sa lupa para tuparin niya ang kanyang pangako. Anong pangako ang tinutukoy po rito? Basahin po natin yung Old Testament, punong-puno po yan ng mga propesiya. Mga pangako spanning 1,000, 1,500 or even more years before sa pagdating po ng ating pong Panginoon. And therefore, dahil prophesied po yan po yung mga pangako, no? Kay Adam and Eve pa lang sinabi, merong darating na tagapagligtas. And many years later, eto na, bunumating si Kristo para po tuparin yung kanyang mga pangako. And that is how hope grows when we know that Christ fulfilled all the promises that were prophesied in the Old Testament. Not only that, kasi yung iba sinasabi, Pastor, para sa mga Hudyo lang yan Hindi po. Dahil sinabi rin po rito, at para magpuri ang mga hentil o Gentiles sa Diyos dahil naawa siya sa kanila. So yung pagparito rin po ng Panginoon is an testament sa awa po ng Diyos. And not only that, if we go to the second part of verse 9 up to 12, bilangin niyo po, ilang beses po binanggit ang Gentile. Tignan mo yung katabi mo, mukha bang hentil yan? Oo naman, lahat po tayo ay Gentile. So iba po yung pangako sa Hudyo, pero yung pangakong yun ay tumawid para din po sa atin. In fact, itong kino-quote ni Apostol Pablo rito, ito po ay kino-quote niya yung prophecy ni Isaiah. So yung Isaiah, nasa Old Testament yan. More than 1,000 years bago po matupad yan, kasali na po tayo sa storya. Hindi po yan, by the way, nung dumating si Jesus Christ, ayaw nga, hindi lang pa sa mga Hudyo, sama natin yung mga hentil, hindi po ganun. Dahil hindi pa dumarating si Jesus Christ, 1,000 or more years before, kasama na po tayo. Ang kanyang mga pangako, ang kanyang libreng kaloob ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, ay hindi lamang po sa mga Hudyo, kundi para sa atin din po. Kaya sabi rito, no, therefore I will praise you among the Gentiles. Rejoice, O Gentiles. Praise the Lord, all you Gentiles. Rule the Gentiles. Gentile hope, paulit-ulit
uulit po. So again, kasama po tayo sa mga pangako po ng Panginoon at siya po ay faithful para tuparin. At ganyan po, nagsashine ang pag-asa. So far, we saw how hope grows to shared love. Pangalawa po, we see that hope shines through God's faithful promises. And finally, hope overflows through the power of the Holy Spirit. Yun po yung pag-aasa po natin, hindi po yan wishful thinking o walang basihan na pag-asa. May basihan po ang ating pag-asa at hindi po natin makakamtam yan kung wala pong presensya ng Diyos sa atin through the Holy Spirit. Sabi po doon sa verse 13, si Apostol Pablo po ito, no? Sabi niya, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. Kaya po pwedeng sabihin ni Apostol Pablo to kasi personal experience niya to eh. Yung kanyang pag-asa, ang pinaguhugutan niya, ang lakas ng loob, no? Despite lahat ng pagsubok na dumating po sa buhay ni Apostol Pablo, no? Ay dahil po sa kapangyarihan po ng Espiritu ng Diyos na nananalaytay po sa kanya. In fact, si Apostol Pablo, kung babasahin niyo po ang kanyang mga sinapit o yung kanyang mga experiences nung siya po ay nagpo-proclaim at nag-evangelize, nagpa-plan ng churches, ang dami po niyang pinagdaanan. And eventually, siya po ay pinatay. Minartir po siya, pinugutan ng ulo. Dahil hindi po napukaw o nawala yung kanyang pag-asa. At ang pag-asang yun, ang nagsusustain sa kanya at alam niya yung presensya ng Panginoon ay nasa kanya. So, doon sa verse 15 up to 16a, this is the Apostle Paul's testimony. Ito po yung kanyang patotoo, no? Sabi niya, because of the grace given to me by God, to be a minister of Christ Jesus to the Gentiles in the priestly service of the gospel of God. In other words, bagamat mahirap po no, yung ministry ni Paul, and even today, no, mahirap po ang ministry. Kaya po siguro, minsan may mga nakikita tayo na very on fire in ministry pero nawawala. Maybe that's because they failed to tap on the scripture where Paul gets his endurance. Maybe sobra sila nag-focus sa problema at hindi po sila nag-focus sa ating Panginoon. Pero dito, sinasabi ni Paul na pati sa mga Gentile, hindi lang po siya nag-concentrate sa mga Hudyo, pero yung pagmamahal ni Kristo ay pinakita niya rin doon sa mga Hentil. And therefore, yun po yung kanyang gustong sabihin dito. Nag-minister din siya sa mga Hentil. And that's our mandate as Christians, as a church community. Yan din po ang hinihiling sa atin ng Panginoon. Na hindi po tayo standalone Christians or manatili po ang kanyang magandang balita sa ating puso, kundi kung totoo po nating tinanggap at naunawaan ang pag-asang ibinigay po sa atin ng Panginoon, hindi mo sosolohin yan eh. Ipapamahagi mo yan sa mga kapatid mo, sa mga mahal mo sa buhay, sa mga kaibigan mo, even sa komunidad mo. Ipapamahagi po natin yan. Now, when the Holy Spirit fills us, malalaman mo po yan eh. Nung isang araw, no, habang nagtuturo po si Pastor Lloyd ng Spiritual Foundation, meron po mga katanungan dun. Yung mga estudyante, no, mga leaders din po yon. At isa sa katanungan doon, paano po ba natin malalaman kung ang Holy Spirit ay nasa atin? No? Malalaman po natin yan. When the Holy Spirit fills us, it shows. Lalabas at lalabas po yan. Bakit? Paano? Our lives will be marked with joy. Hindi po happiness, hindi po sitwasyon ang nagdidictate ng ating joy, kundi yung joy po natin ay nakasalalay po sa isang tao. At yun po, si Jesus Christ. Meron kang joy, meron kang peace, meron kang overflowing hope, nag-uumapaw na pag-asa that touches others. Importante po yun, nag-uumapaw and therefore, saan mo dadalhin yung umaapaw na pag-asang yun? Eh di, pamahagi mo. Marami kang pinagdaraanan, marami po tayong problema dito sa mundo and also personally, pero bakit meron ka pa rin joy? It's because the Holy Spirit is in you.
Not only that, as a church community, bilang tayo mga komunidad, tayo po ay united, nagkakaisa. We want to be known not by our programs. Alam niyo po, napakarami pong programa ng Victory. Napakarami pong mga teaching at establishing programs, tulad ng pati yung mga programs na to build unity, yung mga family getaway. Napakaganda po, no? Malaki yung investment, pero sulit po yun, no? Kaya mag-ano na kayo, mag-impok na kayo. No? Pero, madalas po namin naririnig pag nalaman nilang taga-Victory ka, narinig nyo na po ba, sa Victory, mayaman na mga uma-attend dyan. Di ba? Pero ako po, no, whenever I hear that, tignan mo yung katabi mo, mukhang mayaman yan, di ba? Mayaman tayo sa pagmamahal po ng Diyos, no? Kasi hindi halata siguro sa atin na meron tayong pinagdadaanan. Pero nagki-cringe po ako pag ganun po yung imahe na naiisip po ng mga ibang tao tungkol po sa Victory. Mas maganda po siguro ang image na naiisip po nila ay tungkol po sa pag-asa. Na ang mga tao dyan, kaya mukhang masasaya, at masasaya naman talagang tunay dahil punong-puno sila ng pag-asa. Mas masarap pong isipin na yun po yung ating trademark as a church community. And this hope, no, yung pag-asa pong yun, na magsilbi po sana yun, na patotoo po natin, that this hope is our witness, the hope that doesn't come from positive thinking, it comes from the Holy Spirit. He is the one who deepens and strengthens our hope. So, importante po, no? Yung Holy Spirit nasa atin. Pag wala po ang Holy Spirit, mapapagod ka. Mapapagod ka. Believe me. So, as I end, babalik po ako dun sa katanungan po natin, no? Ano po ba yung katanungan kanina? What if yung kaguluhan sa buhay mo, yung sinapit mo, no? Napakarami pong kaguluhan sa mundong ito. Just this week, no? Nandyan yung binalitaan ka, no? Merong binalitaan na yun daw kanyang cancer ay inoperable na po. At meron ding estudyante dyan, nabalitaan niya na hindi na siya makakapasok doon sa kanyang dream school. And much worse, baka hindi na siya makapag-aaral. O kaya yung nabalitaan ng isang may bahay na sumakabilang bahay na ang kanyang mister, pinagpalit niya sa iba. So sari-sari pong stress, sari-sari pong problema sa pananalapi, like yung trabahador, na na-receive niya yung kanyang termination sa kanyang trabaho kasabay nung huling sahod niya. And therefore, napakarami po na pwede po natin pagdaanan. No? Pero again, what if yung mga chaos, yung mga hardships na yon ay sadyang nilagay ni Lord sa buhay mo? Hindi para pagbantaan o i-discourage ka sa iyong pananampalataya, kundi meron siyang purpose sa buhay mo. At ang purpose na yan ay magsilbing liwanag ka. At liwanag tayo, no? Tayo as a church community sa gitna ng kaguluhan sa mundo. What if they are not signs of God's absence? No? Yung iba dyan, ang tagal na nung prayer request ko, Pastor, 30 years na, hindi pa sinasagot. So siguro, iniwan na ako ng Diyos. What if it's not God's absence, but evidence of His refining work on you? What if the fire you are walking through, no, yung apoy, para ka nagdalakad sa apoy pag meron kang pinagdaraanan, no, is not meant to burn you out, but to burn away what holds you back. Alam niyo po, dun sa Book of Malachi, and I will end with this, and as I call on the music team, no, sa Book of Malachi, chapter 3, meron pong account doon nung tinatawag pong refiner's fire. Refiner's fire. Now, it's a metaphor. At yung refiner daw po doon, yan yung po yung Diyos, no? Alam niyo po, yung pong silversmith, yung gumagawa po ng mga alahas, yung ginto. Ako po nag-iisip, paano kaya ginagawa yung ginto, di ba? Alam niyo po, no, doon sa Malachi 3, nandun po yung account na yun eh. Yung pong refiner o yung silversmith, yung gumagawa ng ginto o yung alahero, ang ginagawa po niyan, tutunawin niya yung raw material, yung ginto. Marami pa pong impurity yun. Pero hindi niya iiwanan yun. Habang iniinit niya sa apoy, hindi niya iiwanan yun. Babantayan niya yun. Kasi pag nag-overcook yun, walang kwenta na yung ginto.
Pero kung undercooked naman, wala rin kwenta yung ginto. So dapat taman-tama, no? Taman-tama yung point na luto na at tatanggalin niya na sa apoy. Pero siguro, iisipin niyo, paano po ba nalalaman? At yan po yung sinasabi sa Malakay, malalaman po niya, no, na ito ay taman-tama na kung nakikita niya na raw yung kanyang image dun sa surface ng ginto. And maybe applying it to our lives, siguro umiinit yung pagsubok sa buhay mo. No? Isipin mo na lang para kang isang ginto at nire-refine ni God ang buhay mo para sa gayon, pag taman-tama ka na, no? Pag nakikita na ang imahe ng Diyos sa buhay mo, yun, perfect, fearfully and wonderfully made ka na. Amen? So palakpakan po natin ang Diyos sa pagkilos sa pagbuhay po natin. So again, what if the chaos and hardships you're experiencing as a Christian are not threats to your hope? Maybe like gold in the hands of a refiner, you're not being destroyed, but you are being purified through those hardships. And I will end with this verse. Sabi po sa Philippians chapter 2, verse 6 to 8, and this is pertaining to God. Dito po makikita natin ang puso pong ng Diyos para po sa ating lahat. Dahil sabi po yan, though He was in the form of God, Diyos siya, pero iniwan niya ang kanyang kaharian at lahat ng mga rights and privileges niya ay iniwan niya para po maging isa sa atin. And take note, He emptied Himself. Ginawa niyang walang kabuluhan ang kanyang sarili by taking the form of a servant, hindi para sa pagsilbihan, kundi siya para magsilbi po sa atin, born in the likeness of men, and being found in human form, ano po sinabi? He humbled Himself, becoming obedient to the point of death. In other words, binigyan niya ang kanyang buhay. Hinarap niya ang pagpapako sa krus. And yet, eto, hindi ako makatiis sa pinagdaraanan ko. Si Jesus mismo nga, binigay niya yung buhay niya para sa'yo. Sino ba tayo, di ba? Naalala ko tuloy, nung pinako po ang ating Panginoon, meron siyang kasama di ba? Merong dalawang magnanakaw, thief. Hindi po sa tingin ko, hindi accurate yun. Kasi para sapitin mo ang parusang kamatayan, pagpapako sa krus, ibig sabihin, mamamatay tao ka. At gumawa ka ng mga karumal-dumal na krimen. Pero ano po ang sabi ng isa? Nakita niya. Nakita niya, nakasama niya ang Diyos. At sabi niya, Lord, dito po yung miracle na nangyari. No? Lord, tandaan mo ako pagpasok mo sa kaharian mo. Pero ano sabi ni Jesus? Today, you will be with me in paradise. In other words, He emptied Himself, walang kabuluhan ang kanyang buhay para ikaw ay mapuno ka ng pag-asa. Yan po ang ating pong Panginoon. And by the way, kung kayo po ay sobrang na-discouraged, no? Doon sa aking monologue kanina, meron pong karugtong yan at duduktungan ko po, and in a while, we will have our communion. So again, pakinggan po natin, no? Yung sinasabi po rito sa aking babasahin. Sa gitna ng apoy, ng kaguluhan at pagod. Paano kung apoy na yan ay hindi para sunugin ka, kundi para linisin ka? Paano kung ang pagsubok ay hindi para wasakin ka, kundi para hubugin ka? Hindi ba't ang ginto dumadaan muna sa apoy bago ito tumingkad, at ang palay dinadapuan muna ng unos bago anihin? Ganon din si Lord. Hindi niya tayo inilalagay sa apoy para tayo'y tuluyang matupok, kundi para mahulma, mahubog, mapino. Dahil sa mga mata ng tao, marahil ikaw ay tapos na. Pero para sa Kanya, sa ating Diyos, proseso pa lang yan. At habang ang mundo
ay nauubos sa dilim, ginagawa kang ilaw, habang ang iba ay sumusuko, tinuturuan tayong manindigan. Habang ang lahat ay naghahanap ng pag-asa, ikaw kapatid, ginagawang sisidlan ng pag-asa. Kapatid, mga minamahal, ang apoy ng pagsubok ay hindi ang wakas mo, ito ang proseso para maging instrumento kanya, a beacon of hope sa mundong nag-iintay sa liwanag ni Kristo. Kaya ang tanong, nasaan ang pag-asa? Ito ang sagot. Sa gitna ng apoy ng pagsubok, nandun siya. Si Kristo ang ating pag-asa. And with that, let me just ask everyone to stand up as we sing a final song of praise. Let's all worship the Lord. Pwede po ba natin kunin yung mga communion elements? Unahin po natin yung hostia. Hawakan po natin, no? Reason why we celebrate the Lord's Supper, yung Holy Communion, ay dahil po, for the simple reason na inutos po ng ating Panginoon ang naisagawa po natin yun. But also, for three things. Madali pong tandaan, CPR, no? It's a commemoration. Meaning, inaalala po natin ang malaking sakripisyo po ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. And one day, yun po yung pag-asa natin. One day, the next time, sabi niya, the next time I celebrate this supper with you, it will be with me in paradise. So yun po, no? It's a commemoration, pag-aalala po ng kanyang malaking sakripisyo. Pangalawa po, it's a participation in His life, death, and resurrection. But most of all, sa kanya pong pagkabuhay muli, no? Hindi siya nanatiling patay. Again, that signifies the Christian's hope. At lastly, no, it is a recognition na tayo po ay isang church community. Tayo po ay isang pamilya, kabilang na po sa pamilya ng Panginoon. Nagkakaisa po tayo, nagtutulungan, at sabay-sabay po tayong nananampalataya sa ating pong Panginoon. So with that, hawakan po natin yung tinapay at sabi po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23, "For I received from the Lord
what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, he took the bread, and when he had given thanks, he broke it. And Jesus Christ said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Atin pong kanin yung tinapay. Kunin din po natin yung saro that symbolizes yung blood ng ating pong Panginoon. Sinabi po dyan in verse 25, "In the same way also he took the cup after supper, and Jesus Christ said, 'This cup is a new covenant in my blood. Do this as often as you drink it, and again in remembrance of me. For often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Timpong inumin yung laman po ng saro. Again, tayo po ay magdasal. If you feel like raising your hands in the air as a sign of humility and welcome of the Spirit of the Lord, and also it's a sign of not only humility but a joyful hope, punong-puno ng pag-asa. Sumasamba tayo sa Diyos na buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong malaking sakripisyo, sa pagbibigay mo ng iyong buhay, na hindi ka rin nanatiling patay dahil pinatunayan mo ikaw ay Diyos na buhay na aming pong sinasamba. And may the Lord bless you, may the Lord keep you, may the Lord make His face shine on you and be gracious to you. May He give you supernatural peace, and may that peace continue to abide in you and follow you all the days of your life. Lalong-lalo na pag dumating ang mga pagsubok, ang chaos, ang hardship, may we always remember, Lord God, that our hope is not in this place, but it is ahead of us. Dahil ang aming pong pag-asa ay Ikaw. Salamat po, Panginoon. And again, wala po kaming nais but to declare your name as majestic, to declare you as our rock, our strong tower, our Savior. May your name be magnified and glorified, not only in this place, but in our lives as a church community. May we serve as a beacon of hope, bilang liwanag sa gitna ng kadiliman. And again, salamat po, Panginoon. That is what we declare. In Jesus' mighty name we pray. And everyone said, Amen and amen. Palakpan po natin, Panginoon. And again, maraming salamat po. May God bless you. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.